At ang sabi ni Soriano kay Mel Magdaraog ay, Mel, asikasuhin mo yan. Ayusin mo yan, ha? Ayusin mo yan. Baka yan ay kumanta ng Do-Re-Mi, di ba? At tatadok mo ng takang. It's yours. The stage is yours. Kaya pala, mahilig kumanta si Soriano kasi mahilig siya sa nota. Oo naman. Wala lang, real talk lang mga ka-exit, real talk lang. Mahilig siyang kumanta talaga. Habit niya yun, habit niya. Kaya pala ayaw ng babae niyan. Di ba? Ayaw ng babae niyan. Gusto niyan. Gusto pala niyan, boylet. Obserbahan mo yung mga boylet niyan. Mahilig sa may itsura. Pero malabo niya malolipas si Mel kasi negro, maitim, mapait ang kulay, di ba? Anong kulay ang nung bayag, di ba? Bakit si Kalkal? Ay, may itsura si Kalkal, Ano ka? Ibig mo sabihin, hindi ka napapangitan ka kay Kalkal. May itsura si Kalkal, lalo na nung kabataan. Ano ka ba? Ay, ganun ba? Nung kabataan ni Kalkal, may itsura si Kalkal. May itsura. Sa palagay mo, ba't luluhuran niya ni Ba't luluhuran niya ni Usok? Pinasok pera. Hindi. Sa palagay ko, hindi lang sa pera. Sa palagay ko lang, hindi lang sa pera. Ano ba yan? Tarotado talaga. Badong. Sige kayo. Hindi. Kaya Alam mo ba, Tad? Noong time na binubulgar ni Ellie Boy si Puto na pumunta ng Singapore, bumili pa raw ng penis enlarger. Tanga pala siya Siya nga may gusto humaba ang burat ni ni Puto Diba? Kaya inalaw niya yung Puto na magkaroon ng penis enlarger na diba? Kaya nga sabi ko, tanga Hoy, rated PG to talaga, Tembong. Hoy, mais ka, ha? yung mga makikinig na na hindi kayang pakinggan yung mga rated PG. Wag na lang kayo mambas, makinig na lang kayo kasi, 'di ba? Ganun. 'Di ba? Yung mga binabash yung mga sikat. Oo nga. Ako meron okay naman. Wala naman akong tinatagong baho diyan sa diyan sa samahan na 'yan. At meron ka bang si Betlog 2, meron ka bang nabalitaan na hindi sikat pero binabash? 'Di ba wala? Wala. Yung mga sikat lang ang binabash. Kaya pagka binabash ka, ibig sabihin you are doing something greater than what they are doing. Kung hindi ka pa pala kaanib nun, Tad. Kung paano pangalanan si Lolita Yison, no? Hindi ka pa pala kaanib nun. Kasi, yun yung time na yun yung time, Tad, na kinwestiyon ko sila ewan ko kung kilala mo sila si Linda Olalia, tsaka si Teddy Olalia. Oo, kilala ko sila. Meron nga akong video na kasama ko sila at picture. Kinwestiyon ko yung magkapatid na yan. Ay sabi kong ganon, Sis Linda, natitiis niyo ba na na ganunin ang kapatid niyo? Mas matanda sa kanila yun Sabi kong ganon, ako siguro kung kapatid ko yan, hindi ako papayag na ganyanin niya. Kasi may alam din naman akong istorya dyan tungkol dyan sa kung bakit nasira siya kay Olalia, kay Lolita Hison. Bakit? Bakit siya nasira kay Lolita Hison? Mangungutang yan si Akla. Mangungutang yan. Di ba? Kung di ba naman tanga, ginagawa niya rin tanga si Lolita, ikaw ba naman mag-i-issue ka ng cheque, tapos mo, i-close account mo. Siyempre, pagka yon sa bangko, ano ang magiging labas? Wala, di ba? Oo, yun? Estafa. Tapos siya pa yung galit. May ganyan yan. May ganyan sakit yan si Akla. May ganyang way. Diba? Kaya noong pa, si Betlog 2, noong pa,
ugali na ni Soriano na pagka hindi ka na niya mapapasunod, papasamain ka niya. Buti nga hindi ako na-involved dyan sa pera kasi dati, nagre-discount ako ng cheque. Nagre-discount ako dati ng cheque. Oo. Ang sabi sa akin ni Baby Navales, halika sis Beth, kanya, isasama kita kay Lisa. Sabi ko, sino? Yung pamangkin. Yung pamangkin ni Brother Eli. Sabi ko, oo daw. Kilala ko na yun. Sabi ko, may katanungan nga ako dyan yung tinatawag mong Ate Lisa, Badong. Noon pa man, may naamoy na ako. Sabi ko, ba't kaya ako kung umattend to break time ng yung big break time na yung alas 12, alauna. Nagtataka ako talaga. Kung umattend yun, laging ganung oras, laging tanghali na. Sabi ko, katanungan ko yun. Sabi ko, hindi na wag mo akong dyan. Wag mo akong involved dyan. Kasi yung isang in-involve niya sa akin, wala nang nangyari. Nung nakakuha na sa akin ng pera yung isa niyang in-involve sa akin, na hindi bababa, hindi talagang tandang-tanda ko, hindi bababa sa kalahating milyon Walang takot. Kasi alam niyo ba, mga ka-expert, kung may takot siya sa Diyos, hindi niya gagamitin. Noong pa man, way back 80s back then. Diba? Pakinggan niyo si Kapilipe, si Brad Philip. Diba sinasabi naman niya, nagkataob-taob nga yung Arinola, diba? Sa paglilips-lips nila ni Daan. Diba? Saan ka pa? Diba? Tsaka, the mere fact na bago siya manalangin, tsumutsupa siya. Diba? The mere fact na gano'n, bakit? Ibig mo sabihin, ginagamit mo sa pananalangin yung bibig mo, diba dapat? Ano ka ba? Humahawak ka ng kongregasyon ng samahan. Correct. Biro mo, nangangaral ka. Salita ng Diyos ang pinapangaral mo. Pero lumololipap ka. Bakit? Diba? Tsaka, ay Madre Santa, ang dami niyang nilolipap. Madre! Oy, Glenn Dabong! Lumabas ka nga dyan sa mo. Saan? Lumabas saan? Isa yan sa nilololipap niya. Ayan na. Isa pa lang. Nag-iinit na ako. Meron tayo. Nag-iinit na ako. Itodo mo na. Itodo na to. Diba? Tarantado itong badong na ito. Mamaya, sasakit na naman balakang nito. Ayan mo. Nang hindi makapasok sa trabaho. Oo. Kaya nga, diba, akla si Glenn. Bakit? Ano ginawa niya nung nahuli niya si Jok? Sige nga, nung iiyot sige, anong ginawa ni Glenn? Wala kasi bakla siya diba? Pero kung tunay na lalaki yan, baka napatay niya pa si Jok. Diba? Hello? Diba? Akala niyo ba kayong mga nasa loob, hindi namin alam yung mga kabahuan niyo? Alam namin, pero in denial kami sa mga pinaggagawa nyo. Kaya, sabi ko nga, paano ka akong nagagawa ni Glenn manalangin na kung makahagulgod, parang namatayan na hindi mo mawari. Yung pala, tinitira pala ni diba? Tinitira pala ni Akla. Taratadong itong mga to, di ba? Kabababoy. Baboy nyo, mga gago kayo, di ba? Nakakabusit kayo, Mamaya niyan, bumigay pa ako, Sige. Bigay mo na. Bigay mo na, Kasi mahirap na lamang salita nga, sasabihin pa. Meron pang exiter na nagsasalta. Asa resibo nyo. Mga gago ba kayo? Ba't kailangan nyo na resibo? Ba't nyo kailangan na resibo sa mga nagsasalita? Ganito na lang. Kayo, kung hindi kayo naniniwala, ba't kayo naniniwala sa Bible? Hindi na
naniniwala sa Bible yung iba. Ay, hindi. Oo nga, kasi nga, 80s yung iba dyan eh. Yung iba dyan, ever since naman eh, malalaman mo namang 80s eh. Yung iba dyan, tiniwalag pa nga, di ba? Di ba sila yung sila yung natiwalag sa, spaghetti pa bababa yun. Di ba? Di ba ganon? Oh, mahirap Ano naman. sabihin ko, Tad? Ha? Hindi ba meron pang isang boy lollipop? Yung nagkalunyaan sila ni Marita Karisma. Si Maning. Oy, Maning! Natatanda mo ba ako? Dalawa na ba? Ha? Natatanda mo ako, Maning. Ha? Ako yung kauna-una mong nireport nung kasalukuyan na ingay-ingay. Ayaw kumain ika niya nung bagong bautismo, Brother Eli. Sip-sip buto to, yung pala yung buto niya sinisip-sip. Gago. Di ba? Pangalawa na ba? Oo, si Maning. Si Maning. Askat na iinis ako dyan. Naku. Ang talas ng dila. Kaya pala. Hello. Di ba? Alam mo, Maning, hinanap kita eh, actually. Sabi ko nga, Maning, ako kilala mo. 100% kilala mo dahil ako yung ni-report mo diyan kay Akla. Ayaw kong kumain, di ba? Bakit? Kasi tirahin ba naman ako sa pulpito? Di ba? Tinira ko dyan sa pulpito. Hindi gago. No? Matatawa ka pa dyan. Matatawa ka pa, Tad. Matatawa ka pa dyan sa mga kule-kulema na yan. No? Papakulema sa... Sabi ko, ba't kayo nagpapakulema sa puwet? Bakit? Aba, later, nalaman ko kaya kinukulema sa puwet. Kasi puro Puro alin. ang lumalabas sa puwet nila, puro puti. Anong puti? Gatanang nyog. Besi ko na kubulo. May salita ka na, di. Ayoko na. Ikaw muna, umiinit ka na eh. Nabubuti. Go. Alam mo yung mga taga-Pilipinas, na yan, mga tulog na yan. Kasi yan, alas 12 na doon ipasat, alauna na. Ay, magigising yan. Sige na. Diba? Kule-kulema. Kaya, alam mo, Tad, later part ko na lang na realize kung bakit sila nagpapakulema eh. Later part na yon. Sabi ko nga, kaya pala mga nagpapakulema yung mga tarantadong yan. No? Nililinis yung mga wapot nila. Diba? Tinatanggal yung kakanggata. Diba? Saan ka pa, Tad? Saan ka pa? Madre Santa. Diba? Diba? Kulema ko. Sabi ko nga, mga asocial sila, sa totoo lang. Ay, totoo kayo dyan. Ayun, sabi, babasahin ko to, Bumabalon daw sa, tamochi. Sabi, tumabalon sa tamochi, sa puwet. Ay, big check ka dyan. Sino to? Si Rodolfo Bitoy Cruz. Shout out natin. Bakit mo alam yan? Rodolfo Bitoy. Diba? Buti, naka-exit na ako habang dalawa pa lang tumutubo. Tumutubo daw? Saan? Puting buhok ko. Akala ko may tinutubo ka na, Brad. Ano ba yan? Ba't ganyan? Diba? Daw sila be. Sa Pilipinas. Diba? Buti nga kanyo. Buti nakuha ko yung sing-sing kay Magdaraog ng asawa ko. Buti nabawi ko kasi nalaman ko na yung sing-sing pinamimigay ni Akla sa bawat boylet doon, ha? Diba? Sabi ko, tarantado. Kala ko totoo. Tad eh. So, sis Popot, ibig sabihin itong si Mel Magdaraog, alam din yung kababuyan ni Di ba sabi mo kanina, yung mga pinagdadakma ni Bes, ni Soriano, na mga membro ng ad production team.
At ang sabi ni ni Soriano kay Mel Magdaraog ay, Mel, asikasuhin mo 'yan. Ayusin mo yan, ha? Ayusin mo yan. Baka yan ay kumanta ng Do Re Mi, di ba? At tatadok mo ng It's yours. The stage is yours. Kaya pala mahilig kumanta si Soriano kasi mahilig siya sa nota. Oo naman. Wala lang, real talk lang, ha? Mga ka-exit, real talk lang. Mahilig siyang kumanta talaga. Habit niya yun, habit niya. Kaya pala ayaw ng babae niyan. Di ba? Ayaw ng babae niyan. Eh. Gusto niyan. Gusto pala niyan, boylet. Obserbahan mo yung mga boylet niyan. Mahilig sa may itsura. Pero malabo niya malolipas si Mel kasi negro, maitim, mapait ang kulay, di ba? Anong kulay ang nung bayag, di ba? Bakit si Kalkal? Ay, may itsura si Kalkal, ah. Ano ka? Ibig mo sabihin, hindi ka napapangitan ka kay Kalkal. May itsura si Kalkal, lalo na nung kabataan. Ano ka ba? Ay, ganun ba? Nung kabataan ni Kalkal, may itsura si Kalkal. May itsura. Sa palagay mo, ba't luluhuran niya ni, ba't luluhuran niya ni Usok? Pinasok pera. Hindi. Sa palagay ko, hindi lang sa pera. Sa palagay ko lang, hindi lang sa pera. Kasi ewan ko ba dyan kay Nguso? Baka tagdibog din si Nguso kasi that time. Baka madasalin lang talaga siya. Siguro. Di ba? Nakakaloka, no? Tinatanong Sabi ni Tembong, what happens in a palit stays in a palit. Ano daw? What happens in a palit stays in a palit. Diyan ka mali. Di ba? Anong stay in a palit? Ayan. Hindi ako taga-palit, no? Taga-Bulacan ako. Diba? Ang doon, kaya pala noong nagsiseminar kami, maraming ayaw tumira sa apalit. Kasi ang apalit daw, dalawa lang ang mangyayari sa'yo. Titibay ka o kaya manlalamig ka. Sabi ko, sa loob-loob ko, bakit ka manlalamig kung ito yung sentral ng bayan ng Diyos? Bakit ka manlalamig? Laging bukang bibig sa akin ni Nabales dati. Siyempre, sispit, sa dako ng katwiran, nandun ang kasamaan. Kaya pala ang sasama nyo, mga leche kayo. Di ba? Ang sasama. Di ba? Parang na-realize ko late na eh. Late ko na-realize, sa dako ng katwiran, andun ang kasamaan. Kaya pala ang sasama nila. Umpisa mo kay akla, di ba? Nako. Kaya, nako naman, magising na kayo, mga dilulo kayo dyan, di ba? Kaya nga hindi sinuspindi si hindi sinuspindi si Ismael. Hindi nga sinuspindi yan. Tsaka yung anak-anakan niya, yung ampon niya si JR, hindi rin sinuspindi kahit ni Chupaing niya si di ba? Yung anak ni Romy Espanyol. Oo, correct. Diba? Kapatid niyang ampon na si Elijan Rason. Biruy mo, nag-drugs yun nag-drugs yun. Bakit ko alam? Magkakasama kami sa bahay. Nag-aaral sila during that time sa Ridley International School sa May Pasig, sa likod ng White Plains yata yun o Corinthian Garden. Ay, hindi, White Plains. Ayun. White Plains ba o Green Meadow? Basta yun, exclusive subdivision village yun. Actually, mabibisyo naman yung mga yan yung mga anak dyan sa loob. Mabibisyo yan. At saka ito drill talk lang. Meron silang mga flashlight. Alam mo ba yung flashlight? Sige, tell me, what is that flashlight na yan? Sex toy yun, parang ng babae. Oo. Yun. Dito kasi hindi uso. Ang uso dito, pakinggan eh. Ano ba yan? Tarotado talaga. Badong. Sige kayo. Hindi.
Kaya Alam mo ba, Tad, nung time na binubulgar ni Ellie Boy si Puto, na pumunta ng Singapore, bumili pa raw ng penis enlarger. Eh, tanga pala siya eh. Siya nga may gusto humaba ang burat ni ni Puto eh. Diba? Kaya inalaw niya yung Puto na magkaroon ng penis enlarger na diba? Kaya nga sabi ko, tanga no? Hoy, rated PG to talaga, Tembong. Hoy, mais ka, ha? yung mga makikinig na na hindi kayang pakinggan yung mga rated PG. Wag na lang kayo mambas, makinig na lang kayo kasi, 'di ba? Ganun. 'Di ba? yung mga binabash, yun yung mga sikat. Oo nga. Ako Meron okay naman. Wala naman akong tinatagong baho diyan sa diyan sa samahan na 'yan. At wala Meron ka bang si Betlog 2, meron ka bang nabalitaan na hindi sikat pero binabash? 'Di ba wala? Wala. Yung mga sikat lang ang binabash. Kaya pagka binabash ka, ibig sabihin you are doing something greater than what they are doing. Nako, ibabas na kita mo naman kung paano nila di ba? Kung hindi ka pa pala kaanib nun, Tad. Kung paano pangalanan si Lolita Yison, no? Hindi ka pa pala kaanib nun. Kasi, yun yung time na yun yung time, Tad, na kinwestiyon ko sila ewan ko kung kilala mo sila si Linda Olalia, tsaka si Teddy Olalia. Oo, kilala ko sila. Meron nga akong video na kasama ko sila at picture. Kinwestiyon ko yung magkapatid na yan. Ang sabi kong ganon, Sis Linda, natitiis niyo ba? Natitiis niyo ba na na ganunin ang kapatid niyo? Mas matanda sa kanila yun eh. Sabi kong ganon, ako siguro kung kapatid ko yan, hindi ako papayag na ganyanin niya. Kasi may alam din naman akong istorya dyan tungkol dyan sa kung bakit nasira siya kay Olalia, kay Lolita Hison. Bakit? Bakit siya nasira kay Lolita Hison? Mangungutang yan si Akla. Mangungutang yan. Di ba? Kung di ba naman tanga, ginagawa niya rin tanga si Lolita, ikaw ba naman mag-i-issue ka ng cheque? Tapos mo, i-close account mo. Siyempre, pagka yon sa bangko, ano ang magiging labas? Wala, di ba? Oo, yun? Estafa. Tapos siya pa yung galit. May ganyan yan. May ganyan sakit yan si Akla. May ganyang yan, way. Diba? Kaya noon pa, si Betlog 2, noon pa, ugali na ni Soriano na pagka hindi ka na niya mapapasunod, papasamain ka niya. Buti nga hindi ako na-involved dyan sa pera kasi dati, nagre-rediscount ako ng cheque. Nagre-rediscount ako dati ng cheque. Ang sabi sa akin ni Baby Navales, halika sis Beth, kanya, isasama kita kay Lisa. Sabi ko, sino? Yung pamangkin. Yung pamangkin ni Brother Eli. Sabi ko, oo daw. Kilala ko na yun. Sabi ko, may katanungan nga ako dyan yung tinatawag mong Ate Lisa, Badong. Noon pa man, may naamoy na ako. Sabi ko, ba't kaya ako kung umattend to break time ng yung big break time na yung alas 12, alauna. Nagtataka ako talaga. Kung umattend yun, laging ganung oras, laging tanghali na. Sabi ko, katanungan ko yun. Sabi ko, hindi na wag mo kong dyan. Wag mo akong involved dyan. Kasi yung isang in-involved niya sa akin, wala nang nangyari. Nung nakakuha na sa akin ng pera yung isa niyang in-involved sa akin, na hindi bababa, Tad, hindi, talagang tandang-tanda ko, hindi bababa sa kalahating milyon
Later on, ang sabi sa akin, 225,000 lang daw ang utang niya. That was way back, anong taon yon? Year 2000, 2001, 2002, ganyan. Malaki pa yung value ng pera noon. Yes. Yung 200,000, hindi kagaya ngayon na yung 200,000, magkano na lang ang value Kaya nun? nga, kaya nga binigay ko yung yung mga kaldero namin na gold-plated, na galing Germany. Kasi nagpa-door to door ako nun talaga. Dahil yun sana ang gagawin kong paninda. Ititinda ko. Binigay ko dahil sa faith naming mag-asawa. Dahil pumayag naman yung asawa ko eh. Kita mo nga, pati yung mga sing-sing namin na may diamond, binigay ko, di ba? Ay tinanggihan nga yung sing-sing ko eh. Kasabi-sabi sa akin ni Akla. Ang hirap benta niya, sis. Ang babae, liit-liit, ganyan. Ikaw na lang magbenta. Oh, di ba? Ang tinanggap niya yung sa asawa ko. Di ba? Tapos kamala-mala mo, after few years, malalaman ko, hindi naman binenta.